Tutol ang COMELEC sa mungkaing iurong ang paghahain ng kandidatura o itong Certificate of Candidacy filing ng mga tatakbo po sa 2025 elections. May resolusyon kasi bayan sa Kamara na gawin na lang sa December ang COC filing imbes sa Oktubre. Usapin natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman Garcia, sir, good morning. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Sir Aljo, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo. Kayo po'y tutol dito sa resolusyon yata from Congress na ilipat sa December ang filing ng COC. Bakit to? Sir Aljo, naintindihan naman po natin yung pinanggagalingan at ang punto de vista po ng ating pong kagalang-galang Congressman Abante. Highly respected po natin siya. Subalit alam niyo po, yung timeline po namin talaga, Sir Aljo, ay naka-fix. Ibig sabihin po, kahit po walang kasubstitution ng candidates, kahit nag-withdraw o meron man, talaga po October pa rin ang filing. Yan po ginawa na rin natin noong 2022 elections. October 2021 din po ang naging filing natin ng candidacy. Ngayon po, kapag po ginawa kasing Disyembre, mamumove din po yung printing ng balota natin sapagkat hindi po tayo makakapag-imprenta ng balota hanggat hindi pinal ang listahan ng mga kandidato. At paano magiging pinal o hindi magiging pinal kung ang mga kandidato po ay subject pa sa disqualification, cancellation ng kanilang candidacy, o kaya naman po yung may mga nuisance, yung mga panggulo na ang purpose lamang ay lituhin ng mga kababayan natin para tumakbo. Ang commitment nga po sana namin, kung magpa-file tayo ng October 1 to 8, Sir Aljo, by November, i-resolve namin ang lahat ng nuisance cases para hindi na mapasama yung pangalan ng mga nakakalito lamang sa mga kababayan natin. Maabot ba natin ang target natin na 70 million voters in 2025 polls? Umaasa pa rin naman po ako, Sir Aljo, sapagkat again, 66 million po ang ating mga botante. Meron po tayong 5.3 million na mga tinanggal po, deactivated voters sapagkat hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na election. Ang hope po natin mula July 16 hanggang September 30 ay makahabol pa yung mga kababayan natin na magpaparehistro bilang botante o magpapareactivate ng kanilang registration. Ilan na ho ang ating natanggal na mga nasa listahan po na mga botante for the next polls? Apo, matatanggal po yung mga botanteng deactivated, 5.3 million, more or less. Tapos meron po tayo mga 6.7 million naman, 670,000 na namatay o dahil po sila ay nagpa-transfer na papunta sa abroad, etc. And lahat-lahat po therefore ang matatanggal natin at saka yung mga double or multiple registrants, mga 6 million po lahat, Sir Aljo. So kung magkakataon po 6 million ang mawawala pang mga botante natin, especially kung hindi magpapa-reactivate yung 5.3 million ng mga botante. Opo. Ano po ang bagong panuntunan naman ng COMELEC lalo na dito sa withdrawal and substitution, particularly sa local o sa party list system? Chairman. Sir, una po muna, Sir Aljo, gusto ko i-announce sa inyo. Ito po, kapipirma lang namin ng guidelines para sa filing ng Certificates of Candidacy, para sa filing ng mga nominations, para sa mga party list po natin. Gusto ko pong i-announce na again, nakalagay na po sa resolution natin, sa guidelines na bawal na ang withdrawal with substitution sa lahat ng kakandidato sa national man o sa local, maliban na lamang pwede magpalitan kung namatay o na-disqualify yung kandidato. Mula October 1 to 8 po, pwede sila magpalitan kasi yan po yung period ng filing ng candidacy. Pero after po ng October 8, bawal na po ang palitan kung magwi-withdraw. Ngayon po sa party list, ang ating po magiging ruling at guidelines, 10 ang ipapasabit po namin ng mga nominees. At pag naubos po yung 10 yan, hindi na po kami papayag na dagdagan o mag-submit ng panibagong listahan. Yan po ay base sa karanasan natin dati na nagpapasubmit po tayo ng 5 pagkatapos ay bigla na lang lahat pagkatapos ng eleksyon na may nanalo, halimbawa ay biglang nagwi-withdraw yung 5 at pagkatapos biglang may papalit na panibago. Okay, maliwanag po yan. So, 10 lang yan. Wala na may dadagdag dyan. Hindi na pwedeng palitan yan. Wala na po. Wala na po, maliban na lang kung yung 10 may namatay o na-disqualify ng kandidato, pwede pong pumalit. Pero ang pagpapalit po, doon sa panghuli sila papasok. Para naman po pataas yung mismong ranking ng mga nominees. How about naman ang panuntunan natin sa premature campaigning? Sir Aljo, yun po ang aking gustong sabihin sa lahat ng mga kababayan natin
wala na po tayong premature campaigning kapag ka automated election. Sabi po ng Section 15 ng Republic Act 9369, yan po yung automation law natin, na pagka daw po nag-file ng candidacy ng maaga mga kandidato, sila ay hindi pa considered kandidato, subalit sila ay considered kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay 70 araw bago mag-eleksyon sa national position at 45 araw sa local position. At therefore, pag nag-file po sila ng kanilang kandidatura mula October 1 to 8, sila po hindi kandidato at kahit na sila umikot, magkakamay, mamigay ng kung ano, makita natin yung mga tarpaulin na pagkalalaki kung saan man, yan po ay wala pang violation dahil hindi pa sila kandidato at hindi po nila kinakailangan mag-submit pa sa atin ng mga nagastos nila mula October, November, January, December at saka January sapagkat yung national ay February pa po sila kandidato at sa local naman ay sa March pa sila kandidato. Okay, maliwanag po yan. Hingi din kami ng update, Chairman, sa social media monitoring nyo para sa kampanya. Sa pangangampanya ng mga kandidato. Opo, Sir Adjo, may ilalabas po kami for the first time sa kasaysayan ng eleksyon na guidelines natin para sa social media, AI, at saka po ang deepfakes. Maglalabas po tayo ng guidelines at susubukan natin kung tatalima at paano susundin ng mga kandidato yung guidelines natin. Pero siyempre po, kakailanganin namin ng tulong ng ating pong mga social media platforms para po maipatupad dyan at siyempre yung pong mga mamamayan natin para naman ma-report yung mga gumagamit ng deepfake o kaya gumagamit ng AI na hindi naman humihingi ng permission sa Commission on Elections sapagkat may karampatang parusa po kami na ilalatag doon po sa guidelines natin. Yung pong register anywhere natin, hanggang kailan na lang ho ito, Chairman? Sir Aljo, hanggang itong Sabadong ito na lang po, August 31 na lang po ang ating registration anywhere. Ibig sabihin, kung nasa Maynila ka, magpaparehistro ka para sa probinsya, ay kakailanganin nyo po yung registration anywhere. Pwede po yan. Kahit saan ka na andon, basta na merong registration anywhere, pwede kang doon magparehistro. Kami ang magpo-forward ng inyong application sa mga lugar, probinsya kung saan kayo talaga boboto. Pero po, hindi po porket natapos sa August 31 yung registration anywhere, ay tapos na po yung registration natin. Hindi pa po. Hanggang September 30 pa po yung registration natin. Kaya lang, dito na po kayo pupunta sa mga lugar kung saan kayo magpaparehistro o kung saan kayo magpapatransfer ng mga registration. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Good morning. Maraming salamat, Sir Adjo. Mabuhay po.